Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 2, AC Circuits, which is Operational Amplifier AC Circuits Part 6. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 to 5, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. So para meron na kayong idea or background about the lesson. So ito yung mga discuss natin concept. So gagamitin pa rin natin yung concept sa DC circuits kapag AC circuits na tayo for op-amp. So yung ideal condition, V sub n is equal to V sub p, I sub p is equal to I sub n is equal to 0. Tsaka maganda, kabisado nyo na yung VO to VI relationship nung mga different typical op-amp circuits para in case na kailangan natin gamitin, readily available na yung formula. So, ito yung sa inverting op-amp. Ito yung formula. Tandaan nyo. Non-inverting op-amp, formula. Voltage follower. Formula niya, summer or summing op-amps. Ito yung formula. And the difference op-amp, ito yung formula. Okay, so nakapag-solve na tayo dun sa parts 1 to 5 ng problems. Umabot tayo sa part 5 hanggang problem. Check natin yung last. Problem 13. Sige. Tuloy lang natin. Let's have problem 14. Okay, for problem 14, drawing muna natin yung circuit. Sulat yung problem. Determine V sub O of t in the op-amp circuit below. Simula.
Okay, eto. Determine VO of T or the output voltage in time domain in the op-amp circuit below. So, wala naman tayong op-amp configuration na ganito. So, hindi natin pwedeng apply mga direct formula dun sa pinakita ko kanina, no? So, mag-analyze tayo. Sige, gamitan natin ng nodal analysis. Pero convert muna natin into phasor. Convert to phasors. So, sa source muna tayo, yung 2 sine 400t volts. So, equal siya to phasor to yung amplitude 2, then angle. So, since wala tayong angle, automatic, pwede nyo lagyan ng plus 0 degree. So, 0 yung phase angle niyan. Okay? So, 2 angle 0 volt. So, hindi ko na kinonvert sa sine, ay sa cosine, sine na lang. So, dapat yung final answer nyo sa VO naka-sine din. Yan. Tapos, yung mga capacitors, ko-convert natin to their impedance. Okay, tas yung mga resistor, retain lang sila, di ba? So, may dalawang capacitor. So, for 0.5 microfarad, muna tayo. So, yung impedance niya is ZC is equal to 1 over J omega C. So, 1 over J. Yung omega, yan yung angular frequency. Siya yung coefficient nung T sa loob nung sine, yung 400. So, 400 rad per second. So, substitute nyo omega 400, then yung capacitance niya, 0.5 micro. Kapag micro, ibig sabihin, times 10 to the negative 6. So, gamitan nyo ng calcu. Lagay nyo yung mode ng calcu nyo sa complex. Mode 2. Yan. Tapos, i-degree nyo yung angle. So, shift set up 3. So, input nyo na sa calcu ito. Yung J, that's the I sa calcu, diba? So, 1 over I times 400 times 0.5 times 10 to the negative 6. Okay, negative 5,000 I or unahin natin yung J. Negative J, 5 kilo ohm na yung unit kapag impedance. Next, for 0.25 microfarad naman. So, ZC niya, 1 over J omega C. Substitute 1 over J. Omega uli is 400. Tapos yung capacitance, 0.25 times 10 to the negative 6. So, palitan lang natin yung capacitance dito. Gawin natin 0.25. So, negative 10,000 I or negative J 10 kilo ohm. Okay. So, papalitan na natin yung mga values. Copy ko yung circuit. Gawin na nating mga phasors. Yan. Itong voltage source, so gagawin na natin siyang 2 angle 0 degree volts. Tapos, yung 0.5 micro, impedance niya na is negative JK. Negative J 5K pala. Negative J 5 kilo ohm. Tapos, yung 0.25 micro, gagawin na natin negative J 10K. Negative J 10 kilo ohm. Tapos, retain nyo na lang yung mga
mga resistance. Pero gagawin nyo na rin tong naka-phasor yung output. Gagawin yung capital V sub O or naka-bold. Sige, so analyze natin yung circuit. So, ito yung ating V sub P terminal. Right? Tapos, ito yung ating, or dito na lang, sige, same lang yan, V sub N. So, V sub P, yung non-inverting input naka-connect sa positive. Yung V sub N, inverting input naka-connect sa negative. Tapos, merong I sub P, tsaka I sub N. Yan. Pero, apply natin yung ideal op-amp condition na dapat yung V sub P is equal sa V sub N, and then yung I sub P is equal to I sub N, dapat 0 lang. Yan. So, gamitan natin ng nodal analysis. So, assign tayo ng reference node. Usually, yan yung ground. Ito. Reference node. 0 volt. Assign tayo ng mga direction ng currents. Sige, yung ano pala, mga non-reference node muna. Ito yung reference node. Hindi tayo magka-KCL dyan. Yung mga non-reference node, isa. Ito, let's say ito, V1. Ito, VP. Yan. Ito si VO. Ito si VN. Tapos ito, non-reference node din yan, pero nakakonect naman direkta sa positive polarity nung voltage source natin. So, matic, 2 angle 0 degree volt. Ito, with respect to ground. Sige, mag-assign tayo ng direction ng current. Kahit ano arbitrary, depende sa inyo. So, dito sa 10 kilo ohm, pag ganito na lang, pakanan, let's name I1. Dito sa negative J 10 kilo ohm, sige, pababa na lang. Let's say I2. Dito sa negative J 5 kilo ohm, pakanan na lang. Let's say I3. Then dito sa 20 kilo ohm, pag ganito, pag ganyan, pakanan I4. Tapos dito sa 10 kilo ohm pababa, I5. Yan. So, mag-KCL muna tayo at V1. Node V1 dito. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano-ano yung mga pumapasok sa node V1 na current? Si I1 lang. Okay, si I1 lang. I1 equals, ano naman yung mga nagli-leave? Ito, si I2, si I3, tsaka si I4. Tatlo. So, sum up nyo yun, I2 plus I3 plus I4. Tapos, i-represent natin tong mga currents in terms of the node voltages. Yung inassign natin, terms dapat ng V1, VP, convert natin in terms of the node voltages. So, si I1, higher potential niya, pumasok siya sa node na to, which is 2 angle 0 degree, minus lalabas sa node V1 divided by the resistance, 10 kilo ohm. So, I1 is 2 angle 0 degree minus V1 over 10K. So, 2 angle 0 degree minus V1 over 10K equals, so si I2 naman, eto si I2. So, higher potential ni I2, pumasok siya kay V1 minus lalabas sa ground, 0 volt, divided by the impedance, negative J10K. So, V1 is, so I2 is V1 minus 0 over negative J10K.
So, V1 minus 0 over negative J10K. Next, plus, so si I3 naman. Si I3, ito, so higher potential ni I3 pumasok kay V1, lalabas minus kay VP, divided by the impedance negative J5K. So, I3 is V1 minus VP over negative J5K. So, V1 minus VP over negative J5K. Last, so si I4 na lang. Si I4 naman, higher potential, pumasok kay V1 minus lalabas sa lower potential dito sa node na to, si VO. Diba? Divided by the impedance 20K. So, I4 is V1 minus VO divided by 20K. V1 minus VO divided by 20K. And simplify lang natin. Bale, pwede ko nang i-cancel tong kilo. Kasi pare-parehong common eh. Merong kilo. Sige, cancelin natin. Alisin ko yung denominators. So, cancel na to. Etong VO minus 0, V1 minus 0, V1 na lang. Yan. Anong LCD ngayon ng 10, 20, 5, 20? 20. Sige, multiply ko both sides by 20 para walang denominator. So, 20 divided by 10, 2 times 2 angle 0 degree minus V1. Tas 20 divided by 10, 2. V1 over negative J. Yung over negative J, ano yun sa pag in-input nyo sa calcu, positive J na yun, di ba? So, gawin ko na lang tong over negative J na positive J. So, magiging positive J2, V1. Plus, so 20 divided by 5, 4. Quantity V1 minus VP over negative J. Yung over negative J nga is I. So, kahit gawin ko na lang siyang positive J. Plus 20 divided by 20, cancel. So, magiging V1 minus VO. So, distribute natin to. So, 2 times 2 angle 0. Ano yung 2 times 2 angle 0? Kasi kapag 2 angle 0, 2 lang yan. Real part lang yan. So, bali 2 times 2 lang yan or 4. 4 minus 2V1 and then equal to J2V1. Distribute nyo to. J4V1 minus J4VP plus V1 minus VO. Tapos, ang gagawin ko, pwede kong i-transpose itong negative 2V1 sa kanan para ma-combine natin din dito sa may mga V1, di ba? Terms sa right side. So, 4 is equal to J2V1 plus J4V1 minus J4VP plus V1 minus VO plus 2V1. So, combine natin yung may mga V1. So, factor out nyo yung V1. Factor out the V1, then add yung coefficients. J2 plus J4. Ito plus 1. Ito plus 2. Okay, so magiging ilan lahat yan? 1 plus 2, 3 plus J2 plus J4, J6, V1. Yan. So, ito yung coefficient ni V1. Ay, ilan to? 3 plus J6.
Tapos, copy na lang natin yung wala ng similar term sa kanila, si negative J4 VP minus VO. Okay? Equation 1. Sige, pangalanan natin as equation 1. Next, mag-ano naman tayo, KCL naman tayo sa VP. KCL at VP. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa VP, ano-ano yung mga pumapasok na current? Si I3 lang. Diba? Si I3 lang. I3 equals, so si leaving naman, we have I5 tsaka si IP. So, I5 plus IP. Pero by ideal op-amp, di ba 0 si IP? So, ano lang, parang I3 equals I5 na lang. Represent ngayon natin uli in terms of the node voltages. So, si I3, alam na natin kanina si I3. V1 minus VP divided by negative J5K. So, I3 is V1 minus VP over negative J5K. Tapos, si I5 is higher potential pumasok kay VP minus lower potential lalabas sa ground zero divided by the impedance or the resistance 10K. So, I5 is VP minus 0 over 10K. So, VP minus 0 over 10K. Or wag na nating sama yung minus 0. Sige, so cross-multiply ko na lang dito si si negative J5K or cancelin muna natin tong kilo. O sige, wag na natin i-cancel. I-cross-multiply ko na lang agad dito. So, V1 minus VP is equal to negative J5 VP K divided by 10K. So, saka nyo i-cancel. Okay, so magiging negative 5 over 2, over 10. Negative J5 over 10, magiging negative 0.5. Okay, J 0.5 kasi 5 over 10, 1 half, di ba? VP. Tapos, transpose ko pa tong negative VP sa kanan para ma-combine with VP. Negative J 0.5 VP. So, V1 is equal to, sa magiging positive VP minus J 0.5 VP. Pwede nyong i-factor out si VP. So, VP times, add nyo yung coefficient. So, 1 minus J 0.5. Sige, pwede tong gawing equation 2. Yan. Next, dito tayo sa node VN. So, sa node VN, dahil yung ating current IN is 0, di ba? Ibig sabihin, pag 0 to, as if naka-ano lang yan, naka-open. Kailan magsi-zero current? Pag open yung circuit. Okay. So, sabihin 0. Ibig sabihin, wala, floating lang to. So, naka-series itong 40 kilo ohm kay 20 kilo ohm. Na ang supplied voltage nila with respect sa ground, si VO. Ito si VO, di ba? Tapos pag kinuha mo yung yung V sub n, yung voltage across the 20 kilo ohm, voltage divider. So pwede nating gamitan ng voltage divider. By voltage divider, so makukuha natin yung Vn equal to, so series kasi nga ito, itong 40 tsaka 20. So pag kinukuha yung V sub n voltage across the 20 kilo, yung resistance 20K sa numerator over the sum ng resistances sa denominator 40 plus 20. 40K plus 20K. Then yung supplied voltage is yung VO.
Okay, ito yung pinaka-supply nila. So, times VO. So, pag sinimplify nyo to, ilan to? Vn is 20K over 60K. 1/3. Diba 1/3? 20 over 60. 1/3 VO. Sige, equation 3. So, si Vn, pwede nating ma-relate yan kay Vp. Diba equal sila? By ideal op-amp, Vp is equal to Vn. Kasi yung equation 1 at equation 2 natin is consisting of Vp, not Vn. So, pwede natin gawin yung equation, gamitin yung equation by ideal op-amp na Vn is equal to Vp. Therefore, pwede niyong palitan yung Vn dito ng Vp. 1/3 VO. Equation 4. Yan. So, anong meron na tayong mga equation? Equation 1, pagsamasamahin natin. Equation 1, copy. Equation 2, ito na lang yung equation 4. Para ma-relate itong V1, Vp, tsaka VO. Pinakahinahanap natin si VO, di ba? Ang gagawin ko, pwede nating i-substitute. Ito, substitute 4. In terms, substitute yung 4 sa 1, yung VP na to, gawin na nating 1/3 VO. Tapos si V1, substitute natin dito, tapos yung VP, substitute nyo pa ng ganito. Diba? So, magiging 4 is equal to 3 plus J6. Yung V1, papalitan nyo neto, 1 minus J 0.5 VP. Tapos itong VP, papalitan mo neto, 1/3 VO. Kailangan maging in terms of VO lang yung equation. Tapos, minus J4 VP. Yan, papalitan mo na ng 1/3 VO. And then, minus VO. Ayan, edi masasolve na natin si VO. One equation in one unknown VO na lang siya. I-factor out na lang natin si VO dito. So, 4 is equal to VO. Tapos, add natin yung coefficients. So, 3 plus J6 times 1 minus J 0.5 over 3. Minus, ito, J 4 times 1/3, 4/3. Minus 1. Yan. Input nyo to sa CalQ para nakasimplify. So, 3 plus 6i times 1 minus 0.5i divided by 3 minus 4/3 i minus 1. Okay. 4 is 1 plus 1, 6. 1 plus 1, 6j VO. So, para ma-solve nyo si VO, di-divide nyo na lang both sides by 1 plus j 1, 6. Cancel. So, VO is 4 over 1 plus j 1, 6. So, 4 over 1 plus 1/6 i. Okay. Ito yung exact value niya in rectangular. 144 over 37 minus 24 over 37 J volts. Pero ita-time domain natin, balik niyo siya to polar. Shift 2, 3.
Ito yung polar niya. Approximately 3.95. Angle, negative 9.46 degree volts. Ito yung phasor. Pero kailangan naka-time domain, di ba? Sabi, VO of T ang hinahanap. Babalik niyo siya in terms of sign. So, magiging VO of T is amplitude, yung modulus 3.95, tapos sine, dapat ang form sa loob, omega T plus theta volts. Ano yung omega? So, gamitin niyo yung kanina na given, 400 ba yun? 400 rad per second. So, sine omega, 400. T plus, ayun theta siya yung phase, yung negative 9.46. So, magiging minus 9.46 degree volts. So, this is the answer. Output voltage. Okay, problem number 14. Sige, next. Problem number 15. Okay, for problem number 15, sulat muna natin. Okay, eto naman. So, for the op-amp circuit below, obtain V sub O of T. So, this time cascaded. Ibig sabihin, dalawang op-amp pinag-connect. So, yung first stage ito, second stage ito. Hanapin natin yung VO. Convert muna natin to phasor kasi hindi pa naka-phasor yung values. Okay, so convert muna natin to phasors. So, yung input voltage, 5 cosine 10 cube T volts. So, wala siyang phase. Automatic, 0 yon. Pwede nyo lagyan ng plus 0 degree.
In phasor, that's amplitude 5, angle, phase 0 degree volts. Tapos yung mga capacitors uli, i-convert nyo to their impedance. For 0.1 muna, 0.1 microfarad. So ZZ niya is 1 over J omega C. 1 over J omega, kasi yung omega makukuha nyo yan sa coefficient nung t sa loob ng cosine, 10 cube or 1,000, di ba? Yan yung omega, angular frequency, rad per second. So substitute nyo omega 1,000 and then yung capacitance 0.1 micro. So 0.1 pag micro, ibig sabihin times 10 to the negative 6. Okay, so input nyo sa calcu in complex mode ulit, mode 2. Tapos gawin yung degree, yung angle, shift setup 3. And input nyo na yan. So 1 over J, J yung ayan sa calcu, times 1,000 times 0.1 times 10 to the negative 6. Okay, negative 10,000 I or negative J 10 kilo ohm. So, ohm na yung unit kapag impedance. Next, yung kay 0.2 microfarad naman. So, ZC niya is 1 over J omega C. 1 over J, same omega pa rin, 1,000. Yung capacitance, papalitan nyo ng 0.2 times 10 to the negative 6. So, palitan ko na lang yung naka-input dito sa capacitance, gawin kong 0.2. Okay. Negative 5,000 I or negative J 5 kilo ohm. So, palitan na natin yung mga values ng phase source. Copy yung circuit. So, itong source, gagawin ko na siyang 5 angle 0 degree volts. Etong 0.1 microfarad, gagawin ko ng impedance niya na negative J10K. So, negative J10K ohms. Etong 0.2 microfarad, gagawin na nating negative J5 kilo ohm. Tapos itong VO, gawin nyo ring phasor. Gawin nyo lang capital V sub O or pwede yung naka-bold. So, mas madali kung meron tayong op-amp configuration na pwedeng gamitin dito sa circuit kapag cascaded. Usually, kinakascade nyo yung mga different op-amp configuration. So, dun sa list of op-amp configuration kanina, diba, do you notice? Etong dalawang yan, pareho lang yung anong type. Non-inverting. Kasi may feedback resistor, tapos may may feedback impedance, generally kapag isi-circuit, tulad nito, tapos may naka-series impedance dun sa input or sa source. Okay? So, non-inverting ito, di ba? Anong formula natin? So, VO is negative ZF divided by ZI. Ito yon. Sige, pag binalikan natin yung mga list of op-amp configuration, so dapat kabisado nyo lang. Ito yon, no? Diba? Meron ka lang feedback impedance tapos series impedance dun sa source. Naka-ground yung V sub P, yung non-inverting input terminal ng op-amp. So, inverting siya. Ito yung formula na gagamitin natin. Para hindi na tayo magno-nodal analysis. Kasi na-derive na natin yan eh. Huwag na tayong mag-nodal analysis. Derive formula na yan. Okay, so same, di ba? Ang gagawin nyo, sisimulan nyo dito sa first stage.
kukuhain nyo yung output nito, VO1. Yung magiging output nitong first stage, yan yung magiging input ng second stage. 'Di ba? Kasi nga cascaded. So dito muna tayo sa output VO1. So VO1 times VI. Ano yung ZF netong first stage? Ito, yung feedback impedance ZF. Nakaparallel si 20 kilo ohm kay negative J10 kilo ohm. E di ano yung formula natin ng dalawang parallel impedance? So, 'di ba? 20K is parallel with negative J10K. Ito yung ZF sa first stage. So, pwedeng product over sum. Right? So, negative 20K times, positive pala. Product over sum, positive 20K times negative J10K divided by 20K plus negative J10K. Tapos yung kanyang ZI is ano lang, 10 kilo ohm lang. Diba? So, 10 kilo ohm. So, ano yung magiging VO1? Negative, eto, ZF, anong value neto? Pwede nyo na siyang i-input. Actually, makakancel nyo yan. Ito palang kilo. Sige, input natin 20 kilo times negative 10 kilo I divided by sum 20 kilo plus negative or minus na lang, minus 10 I, 10 kilo I. Okay. Equal siya sa 4,000 minus J 8,000 ohm. Or magiging ano to, 4 minus J 8 kilo. I-factor out nyo yung kilo. So therefore, yung VO1 is negative ZF, negative 4 minus J8 kilo divided by 10 kilo times yung VI, 5 angle 0. Cancel yung kilo. So, negative ng 4 minus 8i divided by 10 times 5 angle 0. Okay, negative 2 plus J4 volts. Next, so sa second stage, bale yung VO1 na natin is negative 2 plus J4 volts. So, gamitin nyo uli yung formula ng inverting op-amp. Ang bale magiging feedback impedance yung 40 kilo, yung series impedance negative J5. So, mahanap na natin yung VO. Again, negative ZF over ZI times VI. Ito yung VO1. Yung output ng stage 1, siya yung magiging input ng stage 2. So, negative ZF, which is 40,000. So, 40K divided by ZI, negative J5K, negative J5K, times yung VO1, ito, negative 2 plus J4 volts. So, canceling na itong kilo, bale, negative 40 divided by negative 5i times negative 2 plus 4i.
Okay. Equals 32 plus J16 volts. Phasor. Pero ibabalik natin to time domain kasi pinapahanap dapat V sub O of T. Co-convert nyo to polar. So shift to 3. Yan. In polar, that's 35.78 approximately. Angle 26.57 degree volts. Yan. So, pwede nyo lang ma-convert into time domain. Bale, ito yung amplitude, 35.78. Tapos, cosine yung ginamit natin, di ba? Cosine, ang form niya inside omega t plus theta. So, ano yung omega? Yung same angular frequency kanina, 1,000. Di ba? So, cosine ng 1,000 t plus yung theta, ito, yung 26.57. Plus 26.57 degree. Ito yung output. Okay. Okay, problem number 15. Sige, next. Problem number 16. Obtain VO of T for the op-amp circuit below if Vs is 4 cosine 1000 t minus 60 degree volts. So, drawing muna natin yung op-amp. What if copy ko na lang to, babaguhin ko lang para mas madali. Cascaded din to. Cascaded. So, gagawin lang tong resistor, capacitor, tapos ito resistor lang. Resistor, capacitor. Tapos may connecting 50 kilo. Okay, ayan. BS 0.1 micro, 20 kilo ohm, 10 kilo ohm, 0.2 microfarad, 50 kilo ohm. Okay, paano pag ganito naman? Cascaded uli ito. 'Di ba? Kasi dalawa. Okay. Obtain V sub O of T in time domain ulit for the op-amp circuit below if Vs is 4 cosine 1000 T minus 60 degree volt. Convert muna natin to phasor kasi hindi pa naka-phasor. So, convert to phasors.
So, yung Vs is 4 cosine 1000t minus 60 degree. So, paano i-convert to phasor? Amplitude 4, tapos angle. This time, hindi na 0. Yung kanyang phase. Meron na specifically negative 60. Negative 60 degree. So, for angle, negative 60 degree volts. Tapos, yung mga capacitors, dalawa, convert natin to impedance. So, parang same lang sa kanina, no? Same lang. Pareho ba tayo ng pareho tayo ng angular frequency. What if, kopyahin ko na lang para mabilis. Same computation lang tayo sa mga impedances. Kasi 0.1 and 0.2 eh. Ito na lang gamitin nyo para madali. Same computation. Ito yung 0.1. Same lang sila ng angular frequency dun sa previous problem eh. Yung rad per second is 1,000 rad per second. Ito na pala. So, same lang mako-compute nyo dyan. So, 0.1 micro, negative J10 kilo, 0.2 micro, negative J5 kilo. So, palitan na natin ng mga value. In terms of phasors. So, itong Vs, gagawin na natin for angle negative 60 degree. Itong 0.1 micro, magiging na siya, negative J10 kilo. Negative J10 kilo ohm. Tapos, yung 0.2 micro, magiging negative J5 kilo ohm. Retain lang yung mga resistance. Tapos ito gawin yung capital V sub O or naka-bold. Gawin yung phasor. So, ano kayang type ng configuration meron dito? Meron kaya, ito 'di ba, yung second stage, etong second stage, inverting uli yan. 'Di ba? Inverting. Yung first stage, ano kaya yan? Merong may extra element dito. Ibig sabihin, magiging dalawa yung input. Input dito sa first stage. Isa ito, tapos isa ito. Saan nakakonect itong 50 kilo ohm? Sa VO. So, pwede nyo yung i-separate kung nalilito kayo. Gawin nyo, tanggalin nyo dito si 50 kilo ohm. Ilagay nyo siya as an input. Input din dito. Pero connected siya sa VO. 'Di ba? 50 kilo ohm with respect to ground kasi kanina naka-connect sa VO, 'di ba? Ito. Tinanggal ko lang, nilipat ko dito sa input para ma-visualize nyo na anong uri or anong op-amp circuit ito pag ganyan. Dalawa yung input. May feedback resistor. Dalawang input na may kanya-kanyang series impedance. Naka-ground yung positive, yung V sub P, non-inverting input terminal.
Summing. Summing ito, di ba? Kasi dalawa yung input. Ano yung formula natin sa summing? Balikan natin yung summing. Kapag at least dalawa yung input, summing na yon. Inverting na may at least 2. Ito, summing or summer. Bale, negative quantity, yung common feedback impedance divided by, for V1, yung series impedance niya, times nyo sa yung pinaka-input, plus, ganun din, say F over Z2 naman times V2 plus hanggang sa dulo yung V sub N. So, meron tayong dalawang input ngayon. Okay, so ito gagamitin natin. So, ito, let's say yung VO1. VO1. So, for VO1, that's negative quantity. So, ZF nila, common, 20 kilo. Dito muna tayo sa, sa VS na input. So, 20 K divided by, kapag sa 4 angle negative 60, ang gagamitin nyo is itong negative J10K. Negative J10K. Then times yung VS, 4 angle negative 60. Mali. Negative 60. Plus, dito naman sa VO input, 20 kilo divided by yung naka-series impedance sa VO, 50 kilo. 50K. Then times VO, yung pinaka-supplied input. Ito yung VO1. Tapos, dito na sa stage 2, ano na lang ito? Inverting op-amp ulit. So, VO is yung pinaka-output na negative ZF over ZI times VO1. So, negative ZF, ano yung ZF niya? Sa stage 2, yung feedback, negative J5K. Negative J5K divided by 10K, yung ZI niya. Then times VO1. So, therefore, pinaka-VO is ito, copy, times VO1, ito, di kasya. Yan. Sige, simplify natin. Mangyayari. Cancelin natin yung mga yung mga kilo. Cancel. Tas negative times negative to, positive na. So, magiging negative J5 over 10 times 20 over negative J10 4 angle negative 60 degree plus 20 over 50 VO equals VO. May common terms pa tayo. VO dito, tapos VO dito, pwedeng pagsamahin.
Distribute natin to. So, magiging negative J5. Actually, pwede pa tong i-lowest term. Ano na lang yan? 1/2. Sige, so magiging negative J over 2. Ito magiging negative, ano na lang to? 20 divided by 10, 2. 2 over negative J for angle negative 60 degree plus 2/5 VO para mas mababa pa yung coefficient. Distribute natin. So VO is negative J over 2 times 2 over negative J times 4 angle negative 60 degree, then minus 2/5, ito na lang. Ito muna, minus J2, negative J over 2 times 2/5 VO. Yan. So, VO is, ilan na to? Cancel. 4 angle negative 60 degree, ito cancel. Negative J over 5 VO. Transpose ko si negative J over 5 VO sa kaliwa. Magiging VO plus, so positive J over 5 VO na siya. Equals 4 angle negative 60 degree. Tapos, i-factor out natin si VO. Tapos, add yung, coefficients nila. 1 plus J over 5 equals 4 angle negative 60 degree. Divide both sides by 1 plus J over 5 para masolve na natin si VO. Cancel. So, VO is 4 angle negative 60 degree divided by 1 plus J over 5. Yan. Input nyo na lang yan sa calculus. In complex mode ulit. So, fraction numerator is 4 angle negative 60 divided by 1 plus 1/5, ay mali. 1/5 I equals. Okay, maganda i-polar nyo kasi i-convert natin siya to time domain. So, shift 2, 3. Approximately decimal 3.92 angle negative 71.31 degree volts. Yan. So, pinapahanap kasi is time domain. Diba? Calculate or obtain VO of T. So, kailangan naka-time domain. Convert natin to time domain. So, therefore, VO of T is amplitude 3.92 tapos cosine yung input kanina, di ba? So, cosine omega T plus theta form. Yung omega, yung angular frequency kanina, 1,000. 1,000. So, cosine 1,000T, 1,000T plus yung theta, siya yung phase. Negative 71.31. So, minus 71.31 degree. Yan yung output voltage.
Gets? Okay. So, nakasolve din tayo ng total of 16 problems, no, for this topic, operational amplifier AC circuits. So siguro mag-move on na tayo. Next lesson, mga power, AC circuits power analysis naman. So tapos na tayo dun sa mga different circuit analysis techniques for sinusoidal steady-state circuit analysis, di ba? Yung mga mesh analysis, nodal analysis, superposition, Thevenin's, Norton's, op-amp circuits, etc. Next lesson is yung mga AC circuits power naman analysis. So, abangan nyo, follow lang kayo dito sa ating account para man-notify pag may video tutorial tayo sa susunod. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math YouTube channel. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin. Tsaka yung pinaka-playlist natin for Circuits 2, AC Circuits. So, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin, simula sa pinakaunang lesson hanggang sa pinakadulong lesson sa circuits. So, para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel para sa buong subject nyo na Circuits 2, AC Circuits. And so, good luck sa mga nagte-take ng Circuits 2. Kayang-kaya nyo yan, aral lang mabuti. Practice lang ng practice, mag-solve ng maraming problems. Okay? And panoorin nyo lang yung mga videos ko sa YouTube. I-marathon nyo, marami na akong videos yan sa Circuits 2 AC Circuits playlist, YouTube Engineered Math. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.